Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Correct. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Oo nga naman, Rafi Tulfo at saka Erwin. Bakit ba galit na galit kayo kay Alan Cayetano? Ah, ano bang meron? Eh, nabuko lang kayo, nagagalit na kayo. Ano ba yan? Parang bata kayo, ha? Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte sulid. Kasi napakainit itong mga nangyayari ngayon. Alam naman natin to ay nagkaroon ng mga pre-trial ng Senado at nagkaroon na ng mga bagong liderato, 'di ba? Ito binalikan lang natin 'tong salaysay ni Senator, hindi na kasi siya Senate President ngayon at nag-concede na siya. Tanggap naman niya. Ito dapat, ganito dapat. Sports. Hindi yung kasi kaya nga lang nagkaroon ito ng salaysay ito si Senator Alan Cayetano kasi may mga patutsada na naman itong dalawang magkapatid. Kaya di porket daw, laging nag-Facebook ito si Senator Alan Cayetano, di porket maraming nanonood sa kanya. Kasi totoo ang mga sinasabi. Kasi mga idol, matagal naman yan. Noon pa yan, si Alan Cayetano talaga, nagla-live lang yan siya o nagkokomento siya sa mga social media patungkol pag may mga ganitong nangyayari. Alam naman natin lahat ito na itong magkapatid na Tulfo brothers ay talagang nagko-content yan sila. Sa totoo lang mga idol hindi naman sa nag-ano ako Binoto ko ang Tulfo dahil sa ginagawa nilang itong pagko-content. Sa YouTube, yung mga ginagawa nila sa social media. Actually, nung naging newscaster sila, hang- wala akong, hindi ko maisip na tatakbong pagkasenador sila. 'Di ba? Oh, saan nanggaling yung 400 million daw na na ipon daw nila doon sa pagiging newscaster nila. Oh, di mayaman pala sila. Isipin mo yan, 400 million. Oh, meron siyang naipon sa pagiging newscaster si Edwin. Yan. In-interview siya ni Jessica Soho noon. Si Erwin Tulfo. Oh, 'di ba? Alam natin lahat 'yan, kumakalat 'yan diyan sa video nila ngayon sa social media. Eh kung totoo yung sinabi niyang yung 400 million yan, naipon niya sa pagiging newscaster, di maganda, wow. Tapos itong pagiging content niya, wow! Oh, di ba? Kaya wag silang mambatikos porket nagla-live. Walang pakialamanan. 'Di ba? Ang importante, wala kang ginagawang masama. Okay ka sa pagiging politiko mo. Naglilingkod ka ng tama sa bayan. Di okay. Yun, maganda yun. Eh kaso nabuko nga yung pangalan nila, nabanggit dyan sa 18 Marines, wala. Kailangan nilang sagutin talaga kung totoo man o hindi. Kasi yung sinasabi ng 18 Marines mga ka-Duterte ay hindi pa naman totoo yun na final talaga na convicted ka na guilty ka na ikaw ay nakatanggap ng maleta. 'Di ba? Ganun lang yun. Ngayon, aligasyon pa lang naman at nagkaroon ng magandang investigasyon diyan sa 18 Marines, sana tuloy-tuloy itong gatsalyan. Kasi nga nagbago ng liderato ngayon, nagbago ng Senate President, nagbago ng Vice Senate President, ganun mas malinaw, Vice President President, ito si Soto. Di ba? Nagbago lahat. Ngayon, mga idol, kasi itong salaysay ni Senate President, si Senator Alan Cayetano ay mahaba to. Panoorin natin itong karugtong na sinabi niya. Kasi napakamahalaga itong nangyayari kay Inday Sara mga idol. Alam naman natin, nagsimula na itong pre-trial. Papunta na yan doon sa impeachment mga idol. Ilang araw na lang.
Doon na yan, nagsisimula na yan. Nagbibigay na ng mga itong patungkol sa mga ebidensya nila, itong mga witnesses nila. Kailangan maayos na proseso. Pero diyan, mga idol, alam nating lahat diyan, duda ko, may mangyayaring cooking diyan. Kita niyo naman nangyayari, 'di ba? Parang hawak na nila lahat. Hawak ang beat, gano'n lang 'yon, hawak ang beat, oh, gano'n. Delikado tayo dito. Wala na, itong mga alam naman natin diyan mga maka-Duterte, sila Robin Padilla, sila Bongo, wala na. Lahat na 'yan sila may mga kaso na, 'di ba? Bato, wala na. Sino pa ba diyan, Marcoleta, oh. Panoorin muna natin 'tong salaysay, yung karugtong nito, bago tayo mag-react mga idol. Kasi napakaganda, okey? Pero bago ang lahat mga idol, mga ka-Duterte, isang pagbati sa inyo at sana gising-gising-gising tayo lahat, mga gandang araw sa lahat mga ka-Duterte sulid, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga hindi pa gising diyan, gumising na kayo mga idol. Magising kayo ng maaga at magtrabaho. Pagkatapos nito magtrabaho rin ako, hoy! Okay, mga idol, panoorin natin 'tong salaysay na karugtong nitong sinabi ni Senator Alan Cayetano kasi napakaganda 'to. Okay, abangan natin 'to. Tara. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Pause muna natin mga idol lahat. Narinig nyo bang sinabi niya? Monday to Wednesday, ito yung ratsadahan pagdating sa mga impeachment. Kasi sa sinasabi niya ngayon, itong salaysay ni Senator Alan Cayetano mga idol, ito ay kuha nung nakarang 2 days ago pa yata. Bago nagkaroon ng botohan. Tapos na ang botohan. Pagkatapos ng botohan, nung nag-concede siya. Kasi marami namang reaksyon na ito ngang nangyayaring pagpalit ng mga liderato. Nagkomento lang siya diyan. Nagkaroon siya ng konting komento, ini-explain niya dito kung ano talagang mangyayari sa bagong liderato. Kasi ang nangyayari diyan, nakikita na niya ang tunay na mangyayari. Kung ano pala ang mangyayari. Dito sa loob ng Senado, itong impeachment na kaganapan kay Inday Sara. Ini-explain niya ngayon kasi marami na siyang experience simula ng pagka-vice mayor niya hanggang naging House Representative din pala siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng posisyon diyan sa Senado. Ngayon, alam na alam niya yung kalakaran at alam niya yung takbo diyan sa loob ng Senado pagdating diyan sa mga trial na yan. Kaya Monday hanggang Wednesday daw, pagdating ratsadahan daw yan. Itong mga ganyan. Oh. Kasi si Alan mga idol, alam niya yan. Kaya ang pangyayari na to ay pakiramdam niya ay magkakaroon ng parang something na cooking. Mga ganun ba? Cooking. Alam natin yan. Ibig sabihin, lulutuin. Tuloy muna natin ito sinabi niya. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. Oh, di ba? Oh, ini-explain na niya kaagad na ganito ang mangyayari sa loob ng Senado. Itong mga congressman, itong mga prosecutor, oh, ito muna. Oh, ini-explain na niya. Oh, pakinggan yung mga idol mga idol. Ito ay hindi tukwa kahapon itong salaysay niya. 2 days, I think, ganun.
Itong nung nalaman niya si Soto, si Gatchalian, tapos lahat na itong ano na, eh, we'll see. Pakinggan muna natin. What did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa amin binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, Mga idol, pause lang natin saglit ha. Parang tinutukoy niya, bago nagkaroon itong mga kaganapan dyan sa loob ng Senado, itong nangyaring putukan, mga issue, ay magkakaroon dapat ng parang hearing patungkol sa BICAM, mga idol. Kasi ito, alam natin lahat ito ha. Itong lahat ng budget na nawawala, budget ng Pilipinas, itong BICAM na to ay pangkalahatan. Pambansang budget ng Pilipinas, mga idol. Magkakaroon sana ng hearing. Si Bambam Aquino sana ang magkakaroon ng parang siya yatang nakatoka dyan sa issue na yan. Ay, nako. Kaya parang ang nangyayari, itong nangyayaring putukan, sinasabi ni Alan na parang binintang pa daw sa kanila, parang sinasadya na parang, di ba, gano'n naman talaga ang nangyari. Ang ini-explain ni Alan dito, kanila naman yun. Parang binintang lang sa amin. Akala namin, para lang magkaroon ng, para hindi lang matuloy itong mga hearing ng BICAM. Parang yun ang ano niya. Pati daw kay Pia, may mga binanggit siyang iba na marami pa dapat daw na trabaho na na uunahin tapos hindi natuloy gawa ng may mga nangyaring ganito nga. Yun ang ibig niya sabihin. Tuloy natin. waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung pag tinanong ng bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plants pala yon, hindi plans. So, nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, wag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo, tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Ayun, mga idol, no? Yun na nga. Ganito yung mga kaganapan dyan sa loob. Ito ay ini-explain lang naman ni Senator Alan Cayetano ang mga posible na mangyayari. Kasi nakikita na niya na kagaya niyan, na gustong-gusto talaga nila palitan ang Senate President at pati itong Vice President.
'Di ba? Itong Senate Tempore, ngayon nga ay napalitan na, 'di ba? Si Gatchalian na nga at saka si Soto, tandem. Ngayon, dito natin makikita talaga kung anong mga tunay na at kung tutuloy, 'di ba? Matatabunan na naman yung 18 Marines mga idol, promise. Kasi nagsimula na yung pre-trial, 'di ba? Ewan ko lang kung mabigyan nila ng pansin itong 18 Marines. Wala na. Hindi yan matutuloy, promise, kasi mas uunahin nilang impeachment, ganun. 'Di ba? Sinabi na ni Alan yan. 'Di ba? May gusto silang ano, no, yung tawag nito, may gusto silang ipaano na batas. Huwag natin unahin yan kasi unahin natin 'tong impeachment. Mas naku po mga idol, 'wag naman sana. Kasi nga dito, ito na nga sinasabi natin para ramdam natin, naku po, lahat na sila nandun. Hawak na, kumbaga hawak na talaga nila yung ano, yung mesa. Hawak na. Mahirap magsalita ng ano 'no, kasi hindi pa naman natin alam. Pero halos lahat sila itong mga minority, pabor talaga yan sila na i-impeach si Inday Sara. Maraming gustong ayaw babalikin ang Duterte mga idol. Kasi napakatapang ang mga Duterte. Sila lang itong lumalaban para sa ating bayan. Ang ibig ko sabihin, lumalaban ang Duterte para sa katarungan, para sa mga taong tiwali, para sa mga taong hindi nagbabayad ng tamang buwis, sa mga taong pasaway, sa mga taong kurap sa kapangyarihan, mga ganun ba? Ang Duterte lang, wala nang iba. Kaya marami silang, alam naman natin, ang tao ay hindi naman perpekto. Marami kasi diyan ang mas marurumi, kumbaga, kumpara sa mga malilinis. Marami talaga diyan. Itong politiko, napakarumi ang laro diyan. Kung ikaw ay matinong tao at tumakbo ka sa pagiging politiko, minsan matutokso ka sa pera. Kasi na may pera talaga diyan. Kung ang loob mo at pananaw mo ay para sa bayan at maglingkod ng mabuti, di maganda 'yun. Napakaganda. Kasi kung ang leader natin, example lang kung ang leader natin ay maganda at matino at maayos mamuno, talagang uunlad ang bansa. Kagaya ng Dubai, 'di ba, ng Middle East. Maayos ang leader nila eh. Nasa leader talaga. Kahit anong gawin natin, pag ang namumuno, walang puso, walang mangyayari sa bansa. Ganon mga idol. Napakasimple lang. Kung ang namumuno sa atin, kung ang leader natin ay may puso para sa bayan, may leadership na tinatawag, uunlad ang Pilipinas. At naramdaman natin yan na umunlad noon sa panahon ng Duterte administration. Kaya ang dami talagang pagsubok, maraming pagsubok na dadaanan. Kasi nililinis ng Duterte ang mga pasaway. Di ba? Ngayon, nagsimula na itong pre-trial dito sa loob ng Senado. Kahapon, at nagkaroon sila ng mga parang pagprepara. Ito sila attorney, itong leader, isa sa mga 16 member ng defense team ni Inday Sara na si Miss attorney Sheila Sison. Kasama nila itong sila attorney Michael Poa, mga ka-Duterte. Ito ang magbibigay at magdidepensa sa loob ng impeachment laban sa mga itong gustong magpatikos kay Inday Sara. Yan, mga idols. Right, Ito thank you. si, So, you have si two attorney. questions, right? Ngayon, mga idol, sana, number one, alam naman natin to, medyo you want us itong back nangyayari kay to Inday the sa statement impeachment that niya. what the committee is Iwan conducting ko lang kung is anong mangyayari. not a trial, Para but sa akin, is ito ay allegedly a nagsasayaw. preliminary investigation. Number two, you also Maraming want us to react nagugutom to the statement maraming of uhaw Representative ngayon sa atin. De Lima Mas dapat unahin pa dapat. at, Kawawa yung bansa natin. Kawawa tayong taong to the bayan. effect that Mas gusto pa nilang of the response unahin yung tao na alam natin mismo
na sila ang makakatulong sa atin. at the committee Sa kahirapan. hearing today Ang is Duterte. allegedly a disrespect. Inday Let me Sara. respond to the second one Kita before naman I go natin to mga ka-Duterte the ang first nangyayari one. sa Davao. Ang ganda. We regret Kita that naman that's natin how kung anong nangyayari sa the panahon ng good Duterte representative administrasyon. Ang daming feel, nagawa, ang but daming ligasiya. he also Lahat had tayo nagiging very clearly lahat tayo in nung our panahon na letter yun, proud and with tayo. good intentions because As it is our duty pagiging as Pilipino. lawyer to Ngayon, ito yung put the kinakatakutan defense ko. or best defense Pagdating ng available for our panahon na si client. Inday, gusto And at this nilang point, tanggalin. we really feel Alam or we naman believe natin mismo that na the ang taong committee bayan really talaga has ay no hindi papayag. jurisdiction to conduct any Yan form ang of trial. kinakatakutan ko. There was na no magkakaroon disrespect ng intended konting- because in fact, we had responded to the Magde-divide. invitation Pero that ang was dami extended kasing to sulit us, Duterte, maraming signed by the naniniwala chairperson sa mga of the Duterte. committee, Ang and we tunay had na submitted this nagawa even nila. before the Ang committee tunay na hearing hangarin nila today. So we don't know, na we maglingkod don't sa bayan. understand how that could be a form of Para sa atin disrespect. Nonetheless, let me address Yun ang, your question on Kasi, alam naman natin lahat, the marami talaga statement dyan, that what is lalo-lalo na being itong done mga war at the on committee drugs. level sa preliminary investigation. And they may Pag once na bumubo be kasi ang referring Duterte to ulit, umanda talaga siya. the comparison Lalo-lalo na of yung the committee pagdating level sa korupsyon, proceeding sa as droga, akin to a preliminary at sa investigation. However, Yan, if yan tatlo you na yan. have Yun taken ang note of the tatlong past pinaka- statements by ano members lang of the ni committee, Duterte. and this is not even something that na gusto niyang we hawakan. said or Ang stated. ibig sabihin, The third mini nakatutok sila trial sa ganun. did not come Sa from the ganung trabaho. defense. The third Ngayon, mini trial nakatutok came sila from habang members of the nakatutok committee. sila sa ganung trabaho. And in fact, you Tuloy-tuloy. only have to look Infrastructure. probably in the internet Gumagawa. or Diba? search them yourselves Yun ang pinaka-the to best, know that mga there ka-Duterte. has Panoorin natin there itong have been salaysay statements ni to this Atty. effect Sheila Season that kahapon, mga what the ka-Duterte. committee Ito will ay kuha do kahapon. is sort of a mini Pakinggan trial. natin, medyo maiksi And so, lang to, hindi naman ano. Our Malalim response kasi yung to mga that sinasabi is, nila kasi mga given that the abogado, Constitution yung mga nangyayari. only Pakinggan lang vests natin. the Tara. power chairperson and some members of the committee na ito daw pong ginagawa nila is like not like a mini trial but like preliminary investigation no, kung ikukumpara doon sa usual na legal process na ginagawa. At ang sabi po, para po kay Representative De Lima, parang disrespectful daw po na hindi humarap si Vice President Sara Duterte para personally ipaalam o i-lay down yung kanyang mga rason kung bakit hindi siya dadal or haharap na dito sa pagdil. Yun po. Thank you. Alright, thank you. So, Ano daw? Parang disrespectful. Sinabi ni Senator sinabi ni Laila de Lima na hindi humarap si Inday Sara. Ito sasagot na yung abogado niya. Parang napahaba lang yung tanong ng reporter pero ang tinutukoy talaga niya kung bakit hindi humaharap si Inday Sara. May abogado siya eh. Legal team niyo, defense team niya. 'Di ba? Ito, pakinggan natin si Sheila mga idol. you have two questions, right? Number one, you want us to act to the statement that what the committee is conducting is not a trial, but is allegedly a preliminary investigation. Number two, you also want us to react to the statement of Representative De Lima to the effect that the nuance of the response at the committee hearing today is allegedly a disrespect. Let me respond to the second one before I go to the first maganda yan. one. We regret that that's how the good representative feel, but he also had very clearly in our letter and with good intentions because it is our duty as lawyer to put the defense or best defense available for our client. And at this point, we really feel or we believe
that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because, in fact, we had responded to the invitation that Correct. was extended to us, signed by the chairperson of the committee, and we had Diba? submitted this even before the committee hearing today. Correct. So we don't know, we don't understand how that could be a form of disrespect. Oh, mga idol ha. Oh, Laila Dilema. Hindi porket wala yung client ni ito si Inday Sara. Ibig sabihin, wala ka ng parang respeto. Ang ibig sabihin kasi dito, ang nangyayaring pre-trial kasi, sa umpisa pa lang kasi, lahat ng mga, kunwari, may mga pinapatawag at mga kailangan na dapat puntahan itong nangyayaring mga kaganapan patungkol sa impeachment ni Inday. Lahat ng mga legal team, lahat ng legal defense ni Inday Sara, itong mga legal na abogado ni Inday Sara, ay pumupunta. Nagsasubmit kung anong mga dapat asikasuhin, anong dapat mga kailangan, di ba? Sila Michael Pua. O, kaya hindi niya, sinasabi ni Attorney Sheila, hindi natin masasabi na ito ay disrespect. Ay kami ay gumagawa rin bilang abogado. O, ito ay trial. Kumbaga, ito ay ano, siyempre alam naman natin si Laila Dilema, maka anti-Duterte din yon, ay siguro hindi pa siya na naka-move on sa mga nangyari sa nagawa niya. Normal lang yun na may masabi si ano. Ay, naku po. Alam naman natin to na talagang takot sila itong mga dilawan na to. Ay, tuloy natin, Attorney Sheila. Maganda to, matalino to mga idol. Ng Fortune law firm. Nonetheless, let me address your question on the statement that what is being done at the committee level is a preliminary investigation, and they may be referring to the comparison of the committee level proceeding as akin to a preliminary investigation. However, if you have taken note of the past statements by members of the committee, and this is not even something that we said or stated, the term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. And in fact, you only have to look probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives Mga ka-Duterte, no? Kasi itong sinasabi ni Atty. Mini trial, kasi hindi pa sila talaga sa loob ng Senado. Pansin nyo kahapon, andun lang sila sa parang conventional hall, parang ganun lang. Hindi siya sa loob ng Senado. Parang nandun lang sila, parang nag-meeting, parang ganun lang. Wala pa talaga sila sa loob ng Senado, mga ka-Duterte. Itong pre-trial na nangyayari. Mini trial. Wow. Parang mini trial pa lang ang nangyayari. Kumbaga nagpapakilala. Siguro masyadong excited itong mga committee, itong taga-house. Kaya gustong-gusto ni Laila de Lima na pumunta si Inday Sara para doon na hiharap sa Senado. Ganon siguro gusto ni Laila de Lima. Di ba? Bakit dito tayo sa mini trial? Parang iniisip ni Inday, parang iniisip ni Laila de Lima, mukhang wala naman dating dito. Ay, naku po, mga idol. Alam mo,
Hanggang dito na lang tayo sa video na 'to, kay Senator Attorney Sheila, mga ka-Duterte. Mahaba pa 'yan, eh. Mahaba pa 'yan, 'di natin matatapos, maubusan tayo ng oras. Pag-usapan na lang natin dito itong question at itong sinabi ni Laila de Lima na disrespect. Kasi gusto talaga nila na humarap na si Inday Sara. Yun wala nang iba. Ang pinakapunto talaga ng taga-House na gusto na nila iharap si Inday sa Senado. Yun talaga. Eh, kaso, 'di ba, siyempre bago ka magsisimula ng mag-prepare ka muna. Huwag masyadong excited. 'Pag alam mo, baka pagdating ng 'pag sa loob ng Senado, Miss Laila de Lima, kasi nga masyado kayong atat sa mga mangyayari, kung ano yung isado kayo excited, baka pagdating dun sa loob ng Senado mabaliktad lahat. Oo, kasi una-una itong 18 Marines, 'di ba? Pansin niyo, pinagbabanggit yung mga pangalan lahat ng mga taga-Quadcom, itong mga kongresista. Halos lahat pa naman sila itong kasama sa mga prosecutor. Si Chua, si Abante, si Brosas, Prince Castro, si Kimbo, si Dan Hernandez, sino pa ba? Si Alvarez. Kasama si Laila de Lima. 'Di ba? Eh si Laila de Lima kasama diyan sa prosecutor. Kasama siya sa mga magtatanong. Isipin mo 'yan. Bakit ayaw ni kasawan ni Laila de Lima itong 18 Marines? Kung malinis siya, 'di ba? Eh mahilig nga silang mag-file ng case pagdating sa pag sinabing Duterte. O bakit ayaw nilang pansinin itong 18 Marines? Bakit si Abante lang? Kasi nabanggit din si Abante doon, mga idol, si Benny Abante Jr. Bakit, 'di ba? Isipin mo, si Laila de Lima napakatapang. Pag sinabing Duterte, ha? Pag Duterte talaga, talagang oh. Si Chua, andun din si Chua. Kasama rin 'yan. Ay, naku po, mga idol. Itong nangyayari ngayon, itong mga nakarang araw pa, itong nangyayari sa Senado, lahat 'yan, mga idol. Kawawa talaga tayo dito. Kawawa talaga si Inday Sara. Kawawa ang Duterte. Ito lang talagang pinagmamalaki ng Duterte, no? Itong trabaho nila, serbisyo, na nakikita natin. Na hindi nila kayang baliin. Kaya ayaw nilang gumawa ang Duterte na maganda. 'Di ba? Katulad ng Boracay. Katulad ng Baywalk dyan sa Ruas Boulevard. 'Di ba ayaw nila 'yan? Ang daming bumatikos dyan. Si Ridon, grabe din yung magbatikos dyan. Itong Dolomite Beach. Ang dami, mga idol. Kasi tatatak kasi yan sa taong bayan. Itong ginawa ng Duterte. Kaya pala gawa ng paraan itong mabaho na masangsang na amoy dyan sa dagat, sa gilid. 'Di ba? Eh talagang malinis naman yan noon. Nagkaroon lang ng mga tao dyan, building, overpopulated na dyan sa Maynila, nagtapon na ng mga tao dyan sa dagat, wala nang disiplina. Yun ang kulang sa atin, disiplina. Ayaw talaga nila umupo ang Duterte kasi gumagawa ng magandang mabuti para sa ating lahat at tatatak yan sa taong bayan. Yun ang problema nila. Once makaupo kasi ang Duterte, gagawa na naman ng magaganda para sa bayan. Yun lang. At maraming mga ayaw. Ganun lang yan, mga idol. Dalawang klase lang yung tao. Either good at hindi. Diba? Ay, nako. Basta ganito lang, mga idol. Mag-ingat lang talaga tayo. Ingat tayo dyan sa Senado kasi itong mga kababayan nating mga taga-suporta ng mga Duterte, marami dyan nakaabang. Kasi dyan pupunta lahat ang usapan dyan sa loob ng Senado. Kagaya na nga sinabi ni Senator Alan kanina, ewan ko, nagpalit na nga lahat ng liderato. Sana lang wag mangyari yung cooking. Di ba? Mahirap din magsalita, hindi pa naman, at sana,
maimbestigahan ditong 18 Marines, mabigyan ng pansin. Kasi lahat yan mga idol, pag once nandyan na si Inday, di na mapapansin yung 18 Marines. Ituloy dapat yun. Ito, dami pa namang mga matatapang na senador dyan. Di ba? Sinabi ni Alan, nabuko lang kayo, nagagalit na kayo. Okay, mga idol, mag-ingat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. Itong mga balita natin, update. At sana abangan nyo ating mga susunod na mga update ng mga balita. Tayo ay tao lang, nagkakamali. Totoo naman yun. At sana, mananaig pa rin ang kabutihan para sa ating bayan. At para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan nating mga mahihirap. Kasi number one maapektuhan dito tayong mga mahihirap. Kawawa tayo. Kawawa tayo talaga. Lalo tayong maghihirap at lalo tayong magugutom. Isipin mo, crisis na nga ngayon, tapos unahin pa nila yung mga impeachment. Dahil lang sa takot silang maupo ang Duterte. Yun ang pinaka-problema nila. Okay? Pero ang main problema talaga ngayon sa atin ay gutom at kahirapan. Kawawa tayo. Okay mga idol, wala na tayong magagawa dyan. Ganon talaga. Kaya sa susunod, pag pumili tayo ng ibuboto natin, Duterte para sa bayan. Alam na natin yan. Nakita na yung... We'll see. Oh, what's your... Look around. Davao City. O, di ba? Gusto yung maging Davao City ang Pilipinas. Duterte. Yun lang yun. Di ba? Napakadali lang. Okay, thank you. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at nag-follow. Thank you sa lahat. Mag-ingat and God bless. Bye-bye!